Mars, at magsisimula na tayo ng ligpitan dito sa bodega. So ipapakita ko sa inyo kung anong at kung paano ko to gagawin to ng mabilisan. So natin ngayon dito sa farm. Hanggang ngayon ay nandito pa rin kami sa farm. So, ibig sabihin ay kalahating buwan na tayo dito sa farm na nag-i-stay. At hindi pa kami na-uwi ng Riyadh. So, hindi ko alam kung kailan kami uuwi ng Riyadh. At enjoy lang muna tayo dito sa farm. At patuloy pa rin ako mag-video kung hanggang kailan kami dito. At patuloy ko pa rin day 16, 17, 18, 19, 20. Kung dito pa nga tayo mag-i-stay sa farm. Niloloko ko nga si Mars. Sabi ko, sana uwi tayo ng Riyadh kapag kinaumagahan ay uuwi na ako ng Pinas. Ayun lang mga Mars, at yun na nga, paunti-unti na nga at palapit na rin yung pag-uwi natin ng Pinas. Namnamin natin yung pag-i-stay natin dito sa farm, at kahit pa paano, may part na nakakapagod, may part na masaya, may part na malungkot, may part na masakit, pero lumalaban pa rin tayo sa ating mga trabaho dito sa gitna ng silangan. Ito lang yung ganap ng ating day 16 dito sa farm. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ako magtatrabaho ng mga ligpitin ko na mga gamit para sa susunod na party ay hindi na maghahanap ang aking ninang kung saan-saan. Dahil mga Mars ay may hinahanap yung ninang ko at hindi niya nakita, ay lahat ng laman ng cabinet ay hinahalughog, lahat labas yon. Kaya ngayon, i-organize natin ng mabuti ang ang laman ng cabinet para hindi na kami hanap ng hanap kung ano yung nawawala at mabilis mahanap agad. Yun mamaya ang aking tututukan sa aking pagliligpit mamaya sa loob ng bodega. So dati kami yung natutulog doon kasi nga minsan hindi kami kasya doon sa kwarto. Dahil yung kwarto talaga namin ay 3 bed lang. So kailangan 3 lang din yung tao doon sa kwarto na yun. So minsan umaabot kami ng 4 dito. Kaya ayun, minsan 2 kami ni Mars doon. Tapos 2 din sila sa kwarto. Kaya naghahati-hati kami. So, ngayon ay si badi-badi ko yung natutulog. Simula na tayo ng ligpitan dito sa bodega. So, ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito at paano natin to liligpitin isa-isa. So, ayan mga Mars, nagkalat ang ating ligpitin. Yan yung kagabi ang pinaggamitan. Ngayon ay oras na natin para ligpitin to at para matapos na natin to ng mabilisan. Kasi aalis kami ngayon, pupunta kami sa grocery. Mag-grocery kami ng mga kailangan namin bawat isa sa amin nila Mars. So ayan yung background ko at kung paano ko to gagawin to ng mabilisan. So ayan, yung karton na yan. Kagabi, inunti-unti ko na yan. Kasi sabi ko, yung natitira parang... At yun nga mga Mars, may tali yung aking paa. Dahil natapilok ako nung time na yung umabot kami ng inumagahan yung trabaho. Kaya yun. Tapos mga Mars, yung tray namin dyan ay napakabigat. Ilalagay natin dito isa-isa yung mga ginamitan. Ibabalik lang natin sa pwesto.
Ganyan siya. Para pag nag-party-party ulit sila next time, alam na nila kung saan nila huhugutin. Baka pag party nila ulit, nasa Pinas ako. So, alam nila kung saan nila kukunin. Paggabi mga Mars, yung ganito ko, nabasag yung kabadi-badi yung isa. So, 11 na lang. Kulang yung isa. Sayang kasi. At sa sobrang dami ng mga gamit ng aking inay dyan sa bodega ay ako naman yung nahihilo kung paano ko to gagawin at kung paano ko sila isalansa ng maayos at kung paano ko sila ilagay sa mga lagayan. Yung mga pinakainin mo, itapon na yun. Itapon na yun yung nasa kinain na lang nila yung sito. Tapos tawagan mo ako pag magbabasura na ha? Tawagin niyo ako pag magbabasura na. Ganyan ako dito mga Mars kapag nagkakaroon sininang ng mga pa-party-party ay ayan, labas lahat yung mga gamit. At ayan na nga, pagkatapos nila yan, ako naman ay magliligpit na ng mga pinaggamitan nila. Tapos si ninang ko wala na yung pakialam sa akin kahit magkulong ako dyan sa bodega. Nagliligpit lang talaga ako ng mga gamit na yan. Sa ganitong trabaho ay inihanda ko na yung aking sarili kasi ako lang naman yung gagawa at gagawa ng ganitong trabaho. Sanay na ako sa mga ganitong trabaho kasi sa tagal ko ba naman dito na kasama ko si Ninang ay hindi ka ba naman masanay sa kanila at ang aking ninang ay mahilig sa mga ganitong pa-party kaya yun, nakasanayan ko na rin naman na at ayos lang din naman kung yun nga sabi nila kapag hindi ka talaga nagbaon ng maraming pasensya dito sa gitnang silangan ay walang mangyayari talaga sa iyo. Kaya sa nagbabalak yan na mag-abroad ay kailangan magbaon kayo ng sakong-sakong pasensya at sakong-sakong lakas para sa trabaho kasi ang trabaho dito ay hindi mo masabing kapag ikaw ay pagod ay kailangan mong magpahinga, kapag ikaw ay inaantok ay kailangan mong matulog, hindi ganon kasi karamihan dito sa gitnang silangan ay walang pahinga sa trabaho. Kaya yun, so kahit papano naman ay sa trabaho ko naman ay okay naman, meron naman kaming pahinga at nakakatulog naman kami ng nasa tamang oras at yun, sabi nga nila ay paswertihan lang talaga sa magiging amo mo dito sa Saudi.
At ayun na nga mga Mars, at si Mars naman ay bigla-biglang pumapasok dyan sa bodega. Bigla ba naman ako nagulat sino ba namang hindi magugulat nag-iisa ka lang dyan sa bodega na yan, tapos may maririnig ka agad na boses. At binibilang ko nga pala yung mga plato, mga baso, mga kutsara, mga tinidor, lahat ng nilabas ay kailangan kong bilangin kung tama pa rin kasi naka-charge yan sa akin. At kunwari may nabasag, so kailangan ko agad sabihin yan sa aking ninang kasi kapag once na hindi ko sasabihin sa kanya agad ay baka sa susunod na parte ay hahanapin sa akin yung nabasag. Kaya yun, kapag may nababasagan kami, sinasabi ko sa kanya para ba hindi na kayo maghanapan kung hahanapin niya sa akin, ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako natatapos sa kakaligpit dyan at nararamdaman ko na nga na napapagod na ako dahil ilang oras ako dyan nag-stay dahil ang tagal ko talaga matapos at nag-iisip ako kung paano ko gagawin ba. Nag-iisip kung paano gagawin pa yung mga natira kasi hindi na mapagkasya dyan sa cabinet. So, hindi ko alam kung saan ko yan isisingit dyan sa loob ng bodega na yan. Kaya, ayun, lahat ng may mga lagayan ay isinantabi ko muna sa mga gilid para yung mga iba ay hindi na mapagulo dyan sa loob ng bodega dahil yung ibang mga gamit ay sa bahay, kaya kapag once umuwi kami ng bahay sa Riyadh ay
bibit-bitin ko na naman yan. At yun na nga, sa sobrang dami yun ang gamit namin ay talagang hindi kami pagkasya sa sasakyan. Kaya dalawang balik kami nun kasi mga gamit namin hindi kasya sa isang biyahean lang talaga. So ayan, kahit pa paano ay natapos ko rin yung pagliligpit at naging maaliwala yung bodega namin ngayon kasi lahat na yan ng mga nakakarton dyan ay wala na yan, nailigpit ko na lahat. At dito nagtatapos ang aking pagliligpit at hindi ko na kayo sinama sa pagtatapos talaga ng aking ligpitin dahil hindi na ako nakapag-video ng tapos na talaga. Thank you for watching. Bye-bye! To myself, what a wonderful world.